Maaari bang magkasala si Jesus? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. May dalawang mukha ang tanong na ito. Mahalagang tandaan na hindi ito tanong kung nagkasala ba si Jesus. Malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi kailanman nagkasala si Jesus. Ikalawang Korinto 5:21, unang Pedro 2:2. Ang tanong ay, maaari bang magkasala si Jesus sa kanyang katawang lupa? May dalawang pananaw sa bagay na ito. Ang mga nangahawak sa impeccability ay naniniwala na hindi si Jesus maaaring magkasala. Mayroon namang naniniwala sa peccability o may kakayahan si Jesus na magkasala. Gayunman, hindi siya nagkasala. Aling pananaw ang tama? Ang malinaw na itinuturo ng Biblia ay ang impeccability ni Jesus o hindi maaaring magkasala si Jesus. Kung maaari siyang magkasala, maaari pa rin siyang magkasala hanggang ngayon dahil taglay niya ang parehong katangian ng pagiging ganap na tao at pagiging ganap na Diyos doon sa langit. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao at mananatili siyang gayon, kaya ang pagka-Diyos at pagkatao niya ay hindi mapapaghiwalay magpakailanman. Ang mga naniniwala na may kakayahang magkasala si Jesus ay naniniwala rin na maaaring magkasala ang Diyos, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananahan sa Kanya. Kolosas 1:19. Idinagdag pa ng Kolosas 2:9, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kahit naganap na tao si Jesus, hindi siya ipinanganak na may makasalanang kalikasan na kapareho natin. Tinukso siya sa lahat ng paraan na gaya natin at ang mga tuksong iyon ay direktang inialok sa kanya ni Satanas. Ngunit nananatili siyang banal dahil ang Diyos ay walang kakayahang magkasala. Ang pagkakasala ay laban sa mismong kalikasan ng Diyos. Mateo 4:1, Hebreo 2:18, 4:15, Santiago 1:13. Ang kahulugan ng kasalanan ay pagsalungat sa Diyos at hindi kailanman sasalungatin ng Diyos ang kanyang sarili. Ang kautusan ay ginawa ng Diyos hindi para sa Kanya, kundi para sa tao. Hindi siya sakop ng Kanyang kautusan dahil hindi siya maaaring magkasala. Ang tukso ay hindi nangangahulugan ng mismong pagkakasala. Maaaring tuksohin ka ng isang tao na gumawa ng isang bagay na hindi mo gustong gawin, gaya ng pagpatay o pagkakasalang sexual. Maaaring wala kang anumang pagnanasa na gumawa ng mga ganitong pagkakasala, ngunit maaari ka pa rin tuksohin ng isang tao. May dalawang kahulugan ang salitang tukso. Una ay ang suhestyon ng pagkakasala mula sa ibang tao o sa ibang bagay na labas sa iyong sariling makasalanang kalikasan. Ikalawa ay ang pag-iisip ng mismong paggawa ng isang kasalanan at ang pagkonsidera na maranasan ang kasiyahan at ang konsekwensya ng naturang makasalanang gawa na napagbulay-bulayan mong gawin sa iyong isipan. Ang unang kahulugan ay hindi matatawag na kasalanan, kundi ang ikalawa. Kung pinag-iisipan mo ang isang makasalanang gawa at ikinokonsidera mo kung papaano mo yon gagawin, tumawid ka na sa landas ng pagkakasala. Si Jesus ay tinukso sa lahat ng kaparaanan na maaari nating isipin, ngunit kailanman hindi siya natuksong mag-isip o gumawa ng kasalanan dahil wala siyang makasalanang kalikasan na katulad ng karaniwang tao. Nag-alok si Satanas ng lahat ng masamang kaisipan upang itulak si Jesus sa pagkakasala, ngunit walang pag-iisip o pagnanasaman na gawin ni Jesus ang mga bagay na inaalok sa kanya ni Satanas. Kaya nga, tinukso siya sa lahat ng paraan gaya natin, ngunit kailanman ay hindi siya nagkasala. Sa mga naniniwala sa peccability, iniisip nila na kung hindi si Jesus maaaring magkasala, hindi niya talaga mararanasan ang tuksohin. At dahil doon ay hindi siya maaaring makisimpatya sa ating pakikipagtunggali laban sa kasalanan. Dapat nating tandaan na hindi kailangang maranasan ng sinuman ang isang bagay upang maunawaan iyon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay at ang lahat na pinagdadaanan ng tao. Habang ang Diyos ay walang anumang karanasan ng pagkakasala o pagnanais sa kasalanan at kailanman ay hindi siya maaaring magkasala, tiyak na nalalaman at naunawaan ng Diyos kung ano ang pagkakasala. Alam at nauunawaan niya kung paano tayo tinutukso ng kaaway. Maaring makisimpatya si Jesus sa atin dahil alam niya, hindi dahil naranasan niya ang lahat ng ating naranasan patungkol sa tukso. Alam ni Jesus kung paano tuksohin
ngunit hindi niya alam kung paano magkasala. Hindi nito mahadlangan ang pagtulong at pag-unawa niya sa atin. Lahat tayo ay nakaranas na ng anumang tukso na naranasan na rin ng lahat ng tao. Unang Korinto 10:13. Ang mga tuksong ito ay maikategorya natin sa tatlong klase. Ang pita ng mata, pita ng laman at ang kapalaluan sa buhay. Unang Juan 2:16. Kung pag-aaralan kung paano tinukso ni Satanas si Eva sa Hardin ng Eden, sa gayon ding paraan tinukso ng Diablo si Jesus. Makikita na pareho silang pinukso sa tatlong kategoryang ito. Si Jesus ay tinukso sa lahat ng kaparaanan sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ngunit siya ay nananatiling banal at wala ni anumang bahid ng kasalanan. Ito ang magandang balita para sa mga Kristiyano. Kahit na tayo ay may makasalanang kalikasan, at dahil dito tayo ay may kagustuhan na gumawa ng kasalanan, mayroon na tayong kakayahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi mga alipin na ng Diyos na pinananahanan ng banal na Espiritu. Roma Kabanata 6, partikular ang mga talatang 2 at 16 hanggang 22. Iyan ang aming sagot sa tanong na, maaari bang magkasala si Jesus? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.